Hi guys, di magkaroon tayo ng shoe review ng Rigor AR Battle 2. For me, ito na ang best outdoor basketball shoes ng Rigor. Parang for me, ito yung pinaka-good looking din sa ngayon. I-explain ko sa inyo kung bakit ko nasabi yan. Kaya samahan nyo na ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Rigor AR Battle 2, hindi ko malaman guys no, kung nagkaroon ba ng Battle 1, para kasing lahat naman halos ng sapatos ni Rigor is na-review ko. Hindi, wow. Nagamit ko. Actually, pati AR1 nagamit ko. Hindi lang ako gumawa ng review video nun. Parang tinamad kasi ako. Marami na kasing naggumawa ng review video nun. Pero, hindi ko nakita yung Battle 1. Bakit? Nasaan ka? Battle 1, where are you? Pero anyway, kung ganito naman kaganda yung Battle 2, hindi ko na kailangan si Battle 1. Tuwang-tuwa ako sa Battle 2, lalong-lalo na yung itsura niya, aesthetic, low cut, napaka-cute ng colorway na to. Do parang meron akong dalawang colorway na nakita. Ito and parang brown, hindi ko trip yung brown, parang basta napaka-pangit ng brown. Nagbibiro lang ako. Sorry ah. Bakit ganun? Ito ang ganda tapos yun, sakto lang. Pero natutuwa ako kasi yung itsura nito unique. No, wala pa akong ganito nakitang sapatos na ganito yung design. Nakakatuwa, ang cute niya tignan, lalo na yung colorway nga na ganito. May TPU plate po guys for support. Ang ginamit nilang cushioning is tinatawag nilang bubble bump cushioning. Almost the same ito actually dun sa Anta. Flash bubble. Almost the same, nakakatuwa. Pero parang mas ano to, on a stiffer, bouncier side. Mamaya pag-uusapan natin. Yung uppers niya, lino weave uppers, napaka-breathable, ang ganda, pero napaka-supportive din. May mga infusing, ang ganda na infusing niya. Mukhang premium, hindi masyadong mukhang plasticky, no? Na parang chipay. Okay na okay ako dito. May maliit na torsion plate. Aesthetic and material, dahil maporma siya, parang pwede pa siya talaga sa ibang sports. Actually, parang bagay na bagay ito sa outdoor volleyball course, no? May mga sa probinsya. Pwede rin pamorma, ginamit ko to pang duty, no? Pinamorma ko to, okay naman, maganda, magaan, malambot. So, very versatile. Ang ganda ng material. Dahil dyan, aesthetic and material, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Mataas pa rin kasi yung uppers na to, nilalagay lang sa mga premium na sapatos. Sapatos pa rin naman siya ni Austin Reeves. Kumbaga, parang signature shoes pa rin po ito. Parang outdoor shoes niya. Next guys, punta na tayo sa traction and outsole na for me, ito yung kanya talagang selling point. Dito talaga siya, kumbaga nagsishine. Kasi nga meron itong solid rubber outsole na may herringbone pattern. Dalawang color yung meron ito. Ano nga ba to? Mint green and pink. Ang cute talaga naman. For me, kaya ako to nasabing strong point kasi matigas yung rubber outsole niya. Naglaro ako sa napaka-rough, medyo hindi maganda. Hindi medyo pangit na basketball court. Ano na kasi yun eh. Kumbaga ni-renovate naman na yun, no? Kumbaga soon gaganda na yun. Pero hanggang ngayon, ano pa siya? Basta magaspang. Pero kinaya niya. And squeaky siya doon, maingay siya doon. Indoor, squeaky rin ito. Hindi masyadong nag-attract ng dust, nakita nyo naman. Maganda pa rin yung traction nito. Hindi siya sobrang top tier, pero kasi maintindihan mo kasi nga ginawa ito for outdoor, pero balance. May mga sapatos guys na nagiging honest ako na parang for outdoors talaga. Pero ito, pwede siya indoor, pwede rin siya outdoor. Kaya ako to nagustuhan. Kaya nga sinabi ko, yun yung kanyang selling point. Kaya nga sinabi ko, perfect ang ibibigay ko dito. 10 out of 10 po sa traction and outsole. Next, punta na tayo sa safety and support. Ito po may TPU plate na sobrang laki, na from lateral side umaabot hanggang heel. So ang ganda ng support dito sa heel area. Iwas tapilok po talaga. Parang feeling mo naka-high cut kang sapatos, no? Kahit parang mid cut lang to. And plus guys, dahil yung monoyarn uppers nito is napaka-durable and supportive, mararamdaman mo talaga yung lockdown. Hindi siya masyadong nag-expand. Ramdam mong secured ka.
Sana all. Plus, meron pang maliit na torsion plate dito for torsional support. Konti naman, konti lang na torsional support. So dahil dyan guys, safety and support, mataas ang bibigay natin dahil dito, malaking tulong talaga to guys, malaking bagay siya. Bibigyan po natin ito ng 8.5 out of 10 sa safety and support. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Guys, true to size kayo dito. Okay siya, no? Medyo wide pa rin naman yung fitting niya. Pero sinasabi ko guys, sa medyo. Kung super wide talaga yung paan nyo, marirecommend ko mag one size up kayo. Pero for me, sufficient naman eh. Kung super wide lang. Kung regular yung fit, mag true to size na kayo dito. Panalong-panalo na po talaga sa fit. Well padded naman lahat. Natutuwa ako dun sa lino weave. Tapos, by the way guys, ang lino weave, ginagamit niya sa mga mamahaling sapatos ha. Sa mga Jordan, sa mga Nike na mga top of the line, no? Pati sa mga ibang brand, no? Mga top of the line, ito yung ginagamit. Kasi nga, very durable, pero very breathable. Yung comfort niya, medyo bagsak siya kung titignan. Kasi parang magaspang ito eh. And very durable nga. So, medyo may katigasan siya. Pero dahil dito, sa Battle 2, kinumbine nila, nilagyan pa nila ng mesh sa loob. May mesh padding. Dalawa yung layer niya eh, guys eh. Kung makikita nyo, may mesh pa sa loob. Very comfortable, well padded all throughout. Makapal naman yung tang. Parang gusto ko pa pero more kapal pa sa tang. Okay naman dito, wala Achilles pillow pero okay pa rin. Step in comfort, sakto lang. Medyo on a stiff side kasi to. Sinabi ko na kanina, more on a bouncier side, more on court feel. Mamaya natin pag-uusapan yan. Pero marami namang forefoot flex, low cut naman, mid cut, so mobile yung ankle, heel to toe transition, okay naman. Nakakagalaw, magaan naman. Magaan siya guys. Tingnan nga natin yung weight niya. Siguro mga nasa 380 to. Nasa 450 po. Okay lang naman. Pang outdoor kasi, makakapal talaga yung rubber nito. Pang battle nga eh, di ba? Battle 2. Pang bakbakan talaga siya. Pero for me, okay pa rin yung pakiramdam ko sa loob. Wala lang masyadong malupit na compression. Pero okay lang. Nandun siya sa gitna. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko ulit ito ng 8 out of 10 na score. Next punta na tayo sa breathability. Halatang halata na guys ang breathability nito. Sa tang, ang laki ng butas, ng mesh niya. Dito nga, kita nyo naman, lalaki ng butas na yan ng lino weave plus mesh pa yung sa loob. Hindi na kailangan patagalin. 10 out of 10 po sa breathability score. Next punta na tayo sa cushioning. Full length bubble bomb. Parang ang sinabi ko kanina, makukumpara ito ng Anta A-Flash bubble na foam cushioning. Almost ganun to. Parang marami siyang bubble sa loob. Napakaganda for outdoor. Kasi kahit ang daming pounding ng outdoor, kahit sobrang pressure, kumbaga ang ganda ng impact protection, okay si tuhod. Pero ito, more on a stiffer side po siya. Parang to be honest, medyo parang mas malambot yung yung A-Flash bubble. Parang medyo mas may give yun. Pero ito kasi, kung guardia ka, AR, sa Austin Reeves kasi guardia, magugustuhan mo to. Very responsive, low to the ground, napaka-bouncy, court feel mataas talaga kasi nga on a stiff side siya and almost flat, so you will feel fast, you will feel quick. For speed talaga po itong sapatos na to. Kasi nga, ang parang inspiration nila is race track. For sprint, for acceleration ang nakalagay dito. Yun yung kanilang inspiration sa paggawa ng traction nito and paggawa ng sapatos. So dahil dyan nga, okay pa rin, mataas pa rin bibigay ko kasi gusto ko yung A-Flash bubble, yung bubble bomb sa akin. So dahil dyan mataas ang ibibigay natin, 9 out of 10. Kasi bagay na bagay siya for outdoors, tatagal pati. Hindi to kagad magbo-bottom down. Matagal po siya. And dahil sa court feel, responsiveness, mataas ang binigay pa rin natin. Next, punta na tayo sa price tag. Last part. Guys, sobrang sulit nito. For me, ganitong presyo, 3,500 to 3,200. Nandyan siya. Bumababa pa up to 3,000 depende sa voucher. Panalong panalo to guys. Sulit lalo na kung outdoor ninyo. Tatagal. Yung outdoor tatagal, yung foam, pogi, maporma, pwede pa sa other sport, pwede yung panlakad-lakad, and sapatos pa rin ni Austin Reeves ito. So for me, sulit, bang for a buck, pasok sa banga yung presyo niya, kaya huwag kayong mag-alala, maglalagay po ako na link dyan, legit seller po yan, Shopee, Lazada, ilalagay ko lahat ng link. And please guys, para masuportahan din yung channel natin, para masustain ko yung paggawa ng magagandang reviews, sana po gamitin ninyo yung link natin para matulungan po yung channel. Kasi guys, wala namang epekto
to yan sa price. Kahit gamitin nyo yung link ko, same price pa rin, magagamit nyo pa rin yung voucher. No, may konting commission lang po ako makukuha dyan. No, na malaki po talagang tulong pa rin. Marami po salamat sa gamit po ng link. Pero kung nag-aanap pa kayo ng mga iba pang rigor na pang point guard basketball shoes, maglalagay po ako ng mga link dito, papindot na lang po yan. And yung bilog dito, papindot na rin para makasubscribe po kaagad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!